Kaugnay pa rin ng buhos ng pasahero ngayong Semana Santa, fully booked na ang karamihan sa biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. May update sa atin si Ms. Colleen Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng PITX. Ms. Colleen, good afternoon po. Hello, magandang hapon. Kay ma'am, anong mga biyahe ngayon ang fully booked na at alin yung medyo hindi pa napupuno? Usually po na Bicol trips na po nagpo-fully book dito simula April 12 hanggang April 16. So kung may mga pasahero po tayong hahabol para makabiyahe during this Holy Week, maaari po lamang na pumunta na sila dito sa ating terminal para makapag-walk-in. Ayan, ma'am, nabanggit nyo yung walk-in, no? So, sa inyong preliminary data, mas marami po bang maagang nag-book o mas marami pa rin yung last minute na bumibili ng ticket? Sorry po. Mas marami po bang nag-pre-book o meron pa rin po talagang nagwo-walk-in? Actually, yung ganito po, no, inaasahan po natin ito dahil kabit-kabit po yung mga holidays natin, no? And then, syempre, yung mga iba pong magulang, ngayon pa lang po babiyahe dahil graduation season din po ng kanilang mga anak. Ayan. So, Ma'am Colleen, sakaling kulangin ng mga bibiyahing bus, may nakaabang po bang mga additional units para mas maraming pasahero yung ma-accommodate, lalo na sa peak days next week? Pasensya na po, hindi ko po maintindihan yung audio. Oo. Ay, ito po yung tanong, no? Kung sakaling kulangin ng mga bibiyahing bus, may nakaabang po bang mga additional units para mas maraming pasahero yung ma-accommodate, lalo na sa peak days next week? At saka kung meron na pong na-issue o i-issue na special permits ng LTFRB? Katunayan po, marami na po tayong na-issue na special permit, lalo na po going to Bicol Region, dahil nakita po natin na mas maaga siya nag-fully book ngayon. Yung mga bus companies naman po, mag-aalat po sila ng additional bus units, lalo na kapag meron pong maraming mag-walk-in simula April 14 hanggang Ma'am, nabanggit nyo yung mga bus operators na magdadagdag po ng additional units. Kailan po natin inaasahan yung pagdagdag ng mga unit na ito? Nabanggit nyo kanina April 14, although very choppy po kasi ang ating linya, no? So, April 14 to ano pa po yung mga petsa na inaasahan natin na dadagdagan po yung ating bus units? basta po hanggang pagbalik ng mga pasahero natin by April 23, naasahan po natin na mga dagdag bus units. So, Ma'am Colleen, wala naman po bang inaasahan na pagtaas ng pasahe sa bus? Tsaka kapag may lumabag, paano po pwedeng magsumbong ang mga pasahero? Meron po bang penalty ang bus operators? Ma'am Colleen? Andiyan pa ba siya? Ma'am Colleen, wala po bang pagtaas na inaasahan sa pamasahe ng bus kapag naman may lumabag dito, meron po bang penalty? Yung babalikan natin mukhang hindi po maayos yung ating linya ng komunikasyon with our representative from PITX. Baka maraming tumatawag sa kanya din dahil ito yung panahon ng mga interview. Ma'am Colleen, nandyan na po kayo ulit? Sorry po kasi nag-e-echo yung boses, so hindi ko po marinig masyado. Oo. Yun po, wala po bang inaasahan na pagtaas ng pamasahe sa bus at kung sakali mang merong lumabag dito, saan po or paano magsusumbong ang mga pasahero at saka may penalty po ba ang bus operator? Hindi ko po. Mukhang nahihirapan talaga siyang pakinggan tayo. Ma'am Colleen? Ayun. Ayan, madalas, dati nung nagko-cover pa tayo, ang kadalasan pinupuntahan natin yung mga terminal ng bus sa Cubao. At gaya nga ng sabi ni Ma'am Colleen talaga, maraming nagla-last minute kasi siguro hindi makapag-file ng leave o hindi agad na-approve yung leave. So, maganda yung contingency measures na inilalatag nila at yung continual issuance of special permits para makapagdagdag ng units yung mga bus operator. Pero ang maganda ding itanong kasi kay Ma'am Colleen is nagdadagdag ng units,
At saka yung iba dyan siguro babalik-balik na yung Oo, round trip na. paikot-ikot. Paano yung safety, yung roadworthiness nung mga bus, lalo't kung pabalik-balik na nga sila, Oo. round trip sila. Kaya yung mga ibang bus company, kumukuha sila ng mga ginagamit ng mga tourists, ganyan, para yun yung itapal nila doon sa mga kakailangan para ng mga biyahe. So, doon sa PITX, in fairness, maganda na siya, malaki. Parang nasa airport ka na. Tapos pwede ka na rin magstay doon kung halimbawang ang biyahe mo ay mga kinabukasan pa. May mga naabutan tayo doon dati na nagsistay na doon overnight kesa mahuli sila or ayaw nilang pumila ng mahabang-mahaba. So, sinusubukan pa rin nating balikan si Ms. Colleen ng PITX. Samantala, Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Balikan natin si Ms. Colleen Calbasa ng PITX. Ma'am, paano naman po sinisiguro ng PITX ang roadworthiness o maayos na kondisyon ng mga sasakyan, pati na rin ng mga driver? Maaga po tayo nang ipag-ugnayan sa LTO para po ma-check nila or ma-inspect po nila ang mga buses natin. And then, syempre, surprise inspection na lang po, no? Or a drug test po. opo. Kamusta naman, ma'am, yung deployment ng mga police sa mga terminal? Meron na po tayong deployment dito sa ating terminal ng mga PNP personnel, no? Para po masiguro yung ating safety ng mga pasahero. Ms. Colleen, eto po may tanong po tayo, paano naman po natin na i-remind yung ating mga pasahero para doon sa mga ipinagbabawal na dalhin sa biyahe? Ayan, paalala lang po sa ating mga pasahero natin na huwag na magdadala ng sharp objects, flammable items, and firearms. Pag na-confiscate po yan dito sa terminal, hindi na po natin yan makukuha dahil ito-turn over natin yan sa PNP. Opo, paano naman po natin tinitiyak na magiging maayos ang daraanan ng mga bus sakali po magkaroon po ng aberya or inclement weather, for example? Para po sa mga drivers natin, meron naman po tayong LTO, no? That's why nakipag-ugnayan po tayo sa LTO para ma-check po yung mga buses nila para po sa long haul traveling natin, hindi po sila maabala. And then, syempre, yung untoward incidents po natin, sana may maiwasan. Ma'am Colleen, panghuli na lang po, ano po ang inyong paalala sa mga pasahero ngayong Semana Santa? Ayun, para sa mga pasahero po na wala pang tickets, alam ko po nagpo-fully book na tayo sa terminal, pero pwede pa rin po tayo mag-walk-in dahil yung mga bus ng Bicol, sila po yung magdadagdag ng kanilang mga bus units nila para po ma-cater yung mga walk-in natin or mga chance passengers. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Colleen Calbasa, Senior Corporate Affairs Officer ng PITX.